Okay. Maadtong adlaw, atong tanan. Okay, usa ka ni kamaadtong adlaw no tungod kay una gitagaan tas Ginoo kay kayunan nga mamati. O gawas ng kayunan mati, gitagaan tas Ginoo kay kayunan sa pag-alagad ani siya. O mao kanay pinaka para na no, mo na pinaka highest form of service. Muna yung pinakataas nga matang sa pagserbisyo kanang sa pag-alagad sa Ginoo. Naghamang tao ng serbisyo sa gobyerno, serbisyo sa kinsa, pero the highest form of service kana kadtong ikaw mismo nangalagad ka sa imong magbubuhat. Amen. Muna itong himo karon. Okay. Palihog pag-ukap sa inyong balaang kasulatan diha sa Roma 12:1. Usa kini ka importanteng butang nga igsoon. Di lamang tungod kay ato na hisgutan, kundi ato usab nga balikon sa paghisgot. Tungod kay usa kini ka importanteng butang nga daghan mga katawhan nga wala masayod unsa gid ang tinuod nga pagserbisyo da sa Ginoo, unsay rason nga nang magserbisyo ta sa Ginoo. Okay. Ang basahon sa English din hawak kong hubaron sa Bisaya. Nagaingon din Romans 12:1, sulat ni Apostol Pablo ngayon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Iyon kini sa Bisaya, busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy, nga gipakita sa Dios kanato ang yuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Magamputa amahan na langit noon. Salamat sa iyong paghatag namong niini nga kagayunan. Higayon, nga din kami magpanglandong sa iyong pulong, lubos ng Lord, higayon, kami magpadayon to sa pag-alaga niya kaninyo. Andama karon ang imong makatawhan, pinagis yung balang Espiritu Santo. Karon imong pulong, maghatag ka na mong dugang kaalam o kahibalo, ug labos na maghatag ka na mong dugang kadasi, kalipay sa iyong pagpadayon na pag-alaga niya kaninyo. Lord, bisan pa man, nangamuyo kami ni kapunon nga sa among pagkinabuhi doon namang dumi mga pakyasan sa among pagkatawhanon. Maghayo kanimo amahan, pasiluwa kami sa among mga sala na himo sa pulong man sa buhat ug sa lahon. Dalaygon ka sa ulang tapusan naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Balik ko na pagbasa sa King James Version. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Okay. Dalhon mo na ako karon mga igsoon sa usa ka dugukan o mo pinakasinto sa itong mensahe. Nga ako kini giuluhan og a reasonable service. Reasonable service. Okay. A reasonable service. Usa ka serbisyo o usa ka pag-alagad nga dunay rason. Okay. Kining pulong reasonable. Sa inyo, saan ang pulong nga reasonable service? Reasonable. Saan mo pasabot? Ha? Mga rason, no? Dunay rason. Dunay rason. Okay. Kining pulong nga reasonable mga igsoon, how nagitanaw sa isang original nga pulong. Ang isang Greek sa reasonable, no? Kining Greek word aning reasonable.
Greek word sa reasonable. Iingong kini sa isang Griko. Kay Griko malagi kisuwat ang New Testament. Iingong kini og logikon. 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 Okay. Nampak lagi murid. Mayroon tanga lahi gid ang Greek mo. Yes. Lahi gid siya sa isang pagsinultihan o sa isang pag-discuss. Sa to pa, pag-ingon ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Muna atong message karon, a reasonable service. Kung kitanaw ang pulong nga reasonable, diha sa isang original nga pulong nga mao ang Griko. Ang isang Greek mo kining logikon. Kay ba mo kining usa ning logikon? Diha nagikan ang pulong sa English nga logic. Logic. Kini. Logic. Diha nagikan ang pulong sa English nga logic. Unsa man ang logic? Reasoning. Mga igsoon, atong hinumduman nga based akong pagtuon ba sa kining contrast duha ang guni kamatuoran ug dili munay contrast duha ra ka comparison. Ang kita-naw no sa kagulingong pagtuon duha ra ang nakita na ho kung narita sa survey sa kanang pag-alagad sa Ginoo ba duha ra ang kinds or sa English pa two kinds of reasoning. Duha ra. Doon ay giingon ho dire sa ahong message nga doon ay gitawag og opinionated reasoning. Ug ang usa truth-oriented reasoning. Okay ha? Naghisgot ang logic. Sa ito pa ay kinining pag-alagad sa Ginoo, ang reasonable service, ang pagservisyo sa Ginoo, kinahanglan doon na kay logic. But pasabot nga doon na kay rason. Daghang mga tao nagsimba das Ginoo, pero kung yung pangutan-uno sa rason, maglison sila pagtubag sa maong rason. Muna kinahanglan nga ang ato ni pagsimba doon ay rason. Nga nang atong susihon, kung sa mga pinaka-rason, nga nung magalagad das Ginoo. Nato mga tanahon, nato diniha, kay ano man, doon na may nagsimba nga wala makasabot, nga nung nagsimba sila. Doon na po'y nagsimba, nga nakasabot sila, nga nung nagsimba sila. Sa ito pa, there are two kinds or classes of reasoning. Okay, ang unang reasoning, logic. Logic. May yung logic, reasoning. Doon ay duha. O katong tanawon nga igsuon ang isang kalainan. Okay. Una nga rason o reasoning nga hunggot ingnon kining opinionated reasoning. Kana kalimoy kag opinionated reasoning. Opinionated reasoning. Okay. So may buot pasabot ng opinionated reasoning. Ba't mo sabot, opinionated reasoning, mao kini ang reasoning nga based your own opinion. Imor ng opinion. Wa kay gibasihan, imor na kagalingon. Basta mao lang opinion. Nangalagad ko sa Ginoo, nagserbisyo ko Ginoo. Tungod na po sa kagaling opinion. Dili ing anak. Dili na siya matawag logic. Bisa gitawag siya bisa gitawag siya opinionated reasoning, pero imong tubkaron, dili siya reasoning. Kaya ang reasoning God, nakabase ka sa usa ka butang nga diin diha nimo gipahiluna imong reasoning. Di ba mo yan ka? Mo ni imong rason, sumala ni ini. But pa sa butang imong rason, nakay gibasihan. Kay kung moingon ka, mao mo gid imong rason. Asa may imong basihan? Basta ako ning kagalingon. Dili siya matawag og tinuod nga reasoning. Pero gitawag siya opinionated reasoning. Pag iyong opinionated, imura na nga reasoning. Wa kay gibasihan. Sa to pa, kining opinionated reasoning, how ning giingon din niya,
not according to the knowledge of truth. Okay. Opinionated reasoning, it is a reasoning not according to the knowledge of truth. Okay. Opinion na. Okay, ang opinionated reasoning, not according, alam mo isuwat niya po ha? Muna naalad na suwat din ako, nilunag din ko suwat. Opinionated reasoning, it is a kind of reasoning not according to the knowledge of truth. Muna ang mga reasoning gawa nakabase sa kaalam o kahibalo. Munang daghang nagsigpa mga igsoon, daghang nangalagad sa Ginoo, mainiton ha, hinumod tumi. Daghang tao nga nangalagad, mainiton nga nagalagad sa Ginoo, apan wala jud silang masayod sa tinuod nga rason. Ang pangutana, dawaton ba sa Ginoo? Ano yung pangutana ha? Dawaton ba sa Ginoo ang imong mainiton nga pag-alagad nga wala nakabasis ka matuoran? Dili. Kaya kinahanglan ang imong pag-alagad, mabitaw nag-alagad ka tungod kay dunay ka matuoran ng imong gibasihan. Muna ang opinionated reasoning, mao kini ang mga reasoning nga wala nakabasis ka matuoran. Munang daghang malimbahay karon, imong pangutan-on, do na ba kay rason sa imong pag-alagad? Moingon sila, do na. Di ka wa kay tao pangutan-on nga pangutan-on, do na ka bay rason sa pag-alagad, mutupag jud sa do na. Okay, example. Ganun nagalagad man ka sa Ginoo, unsa may rason? Mangalagad ko sa Ginoo pastor, tungod kay ang Ginoo mo akong magbubuhat. Correct. Mangalagad ko sa Ginoo pastor kay ang Ginoo mo naghatag na og kinabuhig matag adlaw. Correct. Mangalagad ko sa Ginoo pastor tungod kay ang Dios maayos ang kinabuhi. Correct. Okay, mo ni pang tubag. Ang kaduha ng pangutana, Brad, kung mamatay ka karon, sumala sa imong giingon, nga ang Ginoo maayo sa imong kinabuhi, naghimo siya mga maayong butang, siya iyas ang kinabuhi, siya naglugoy sa imong kinabuhi. Ang pangutana karon ni kaduha, kung mamatay karon, asa man ka? Kaha. Ipahimutang sa duha ka eternidad, langit pag impierno, sa may tubag, ambot lamang kaha. Daghang mga tao nagtubag ni anak. Nga ambot lamang ka, pastor, mamatay ko. Ambot lamang ka, mamatay ko, asa ko. Kung sa imagine ha, mainiton ka, imong giila, imong gipadayag, imong gipakita sa katilingban, nga mainiton ka nangalagad sa Ginoo, halos ka wa kay absent sa tanang buluhaton sa simbahan, pero ang pangutana nga dili matubag, kung namatay ka karon igsoon asa makaambot lamang ka pastor. Di ba usa ka kawa nga pag-alagad. Kinahanglan nag-alagad ka, doon na kay rason, o sa iyong pag-alagad, nakasabot ka sa kapaingon. O ang Biblia, nagtugan na. Ang Biblia, nagtugan. Kung ang tao asa ba siya mapahiluna sa langit pa impierno. Ningon ang Biblia, ang nagtuo sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala magtuo sa anak, wala makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Klaro ang Biblia. Sa ito pa, ang Biblia, mga igsoon, nagsulti na asa ang padulngan sa usa ka tao. Muna mga igsoon, daghang mga tao mo, wag kasano. Daghan ako na-encounter mga tao ba nga nagtuon po sa Bible, mga tao nga mainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Dahil nga tunggan, naghanap ko na-encounter diha. No, halos na sila tanan na-encounter na ako. Pero usa ray question na ako nga nakaingon ko nga wala jud kasabot ni mga tawhana. Niangkon silang mainiton, niangkon sila nga sila ray balaan, niangkon na sila ray sakto, itamay lang uban. Pero sa hong gipangutana, igsoon or Brad, kung mamatay ka karon asa man ka paingon? Ambot, ginuray na sayon. Imagine, usa ka na kapag alagad nga not according to the knowledge of truth. Lisod ka adyo mga igsoon. Ugahon pang matud-an ninyo. Nga dunay mainiton, nagalagad sa Ginoo, pero not according to the knowledge of truth. Basahon nato ang Roma 10:2-3. Roma 10:2
ngadto sa Kris. Ingon na bala ang kasuwatan. Mga igsoon, gipangandoy ko. Asugot tas uno. Mga igsoon, gipangandoy ko sa bukos kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig kahudyo. O nag-ampo ako sa Dios alang kanila. Verse 2. Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Nawa ha? Mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan dunay apan. Ingon sa unahan, apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Nga naman, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Gigamit hinuon. Nawa ha? Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi. Opinionated reasoning. Opinionated reasoning or not according to the knowledge of truth ang ilang gihimo. Ingos Pablo, nag-ampo ako alang kanila. Nag-ampo ako sa medyo maluwas unta sila. Kay ako mismo, ingos Pablo, ako mismo, saksi, nga mainiton sila sa pag-alagad sa Ginoo. Imagine ha, mainiton sila sa pag-alagad sa Ginoo. Apan, ang ilang pagka-mainiton sa pag-alagad sa Ginoo, wala magsukad sa kahibalo. Kawang laman ng ilang pag-alagad. Kaya waman ang sukad sa matod na kahibalo, kung mahitungod sa Diyos, sa paagi sa Diyos, nagdukod sila ilang kaugalingong pamaagi. Wa sila musabitar sa paagi sa Diyos. Kaya nga naman wa sila musabitar sa paagi sa Diyos, tungkol kay una, nag-ingon ng Biblia, nga, nag-ingon ng Biblia nga, wala sila kahibalo sa paagi sa Diyos kung saan paghimong matarong. Muna lisod. Muna kasagaran karon kasimbahan na kasimbahanan karon nangalagad nga way sarap sakto na nangalagad nga way salabutan. Way rason. Muna nakita sa duha ka reasoning. Dunay opinionated reasoning not according to the knowledge of truth. Bisan pag-unsa ka kabiniton. Usay ra ba kita makita tagtaw kanabang seryosos nangalagad? Ara gud sa kabuutan. Mainiton gud ng alagad. Ara gud sa paralangit dito. May igsoon dili nga nang atong basihan nga mutan-aw tagtaw nga mainiton okay na. Kinahanglan susiho na to ang iyang pagtulunan. Kay bisan pag mainiton na siya nangalagad, dayon pangutan-on sa matuod ni kahibalo hitungod sa Dios ug sa iyang mga pagtulunan. Wa gali kasabot siya mamatay siya asa siya paingon, di na siya tinuod. Iyang rason puro ra opinion, iya ra kaugalingon. Wa magsukad sa matuod ni kahibalo. Okay, mo to ang unang nga kanang naay sa two classes of reasoning. Duha ka kinds of reasons, two kinds of reasons in service. Duha ka klase sa mga rason diha sa pag-alagad. Sayang no? May ingos Pablo, saksi ako nga mainiton sila sa pag-alagad sa Ginoo. Apan ang ilang pag-alagad nga mainiton wala magsukad sa kahibalo. Kay wala man magsukad sa kahibalo, naghimo sila kaugalingon nilang pamaagi sa pagkamatarong. Wala sila musunod o musabitar sa paagi sa Dios kung saan paghimong matarong. Muna ang mga tao karon inaani, mga lagad ko aron ko mahimong matarong. Dili nga na. Nanay logic wa? Wala logic oy. Asa may logic? Karon, ngani. Mga lagad ko aron ko kaluyan. Nay logic wa? Yan naman. Okay, ikan sabot. Mo lagi, di na tamagisod sa tao kana ba ang pulong? Mga lagad ko aron ko kaluyan. Nay logic wa? Mga lagad ko aron ko kaluyan sa Ginoo. Nay logic wa? Why logic oy? But pasabot way rason. Nga naman. Usa nga pag-alagad nimo mapakakaluy eh. Mo
mo ka na imong rason nga mga lagad ko aron ko kaluy-an aw what's the logic, what's the reasoning, wala kay makita nga rason. Mga lagad ko sa Ginoo aron ko kaluy-an, wa di jud makita nimo ang lawom nga rason diha. Ang logic kini mga lagad ko sa Ginoo kay ija kong gikaluy-an. Mo na dunay logic, dunay rason. Kay kung mayo ka nga mga lagad ko sa Ginoo aron ko kaluy-an, wa joy rason. Beso siya. Bisa pagbali-balihon niyo, wa joy rason nga mga lagad ka. Kay wa pa makabato sa kaluoy. Mga lagad ko aron ko kaluy-an, away rason, wa say logic. Pero kung muingon ng pulong sa Ginoo nga pag-alagad kay gikaluy-an ka, doon ay logic, doon ay rason. Mga lagad ko kay ija kong gikaluy-an, mo na logic. Pero kung yung mga lagad ko aron ko kaluy-an, wa joy logic. Why reasoning? Di ba? Why reasoning? Muna mga igsoon. Muna, kasagaran karon mo na gitawag og opinionated reasoning. Opinionated or giingon na nga sa giingon na ha. Usa sa two kinds of reasoning, reasons in service, kining opinionated reasoning. Not according to the knowledge of God. Bisan pa kung sa, balik ko na, bisan pa kung sa kamainiton sa pag-alagad, basta wag ka kasapot. Bisan sa imong ugma, ug asa ka humas kamatayon. Useless na, kawa. Ay kaduha nga reasoning. Kining gitawag og opinionated reasoning ang usa. Truth oriented. Ako na siyang girime, no? Para nito kung paminahon ba? Opinionated reasoning o truth-oriented reasoning. Truth-oriented. Truth-oriented reasoning. Unsa man nga klase sa reasoning? Usa kini ka reasoning nga ang imong rason wala nakabase sa opinion. Usa kini ka reasoning na nga nakabase ang imong reasoning diha sa truth. Klaro na. Ang ganiha, reasoning, opinionated reasoning, kini nga reasoning nagbase ka sa imong opinion. Dili sa truth. Ang opinion gani imo-imo ra. Pero kini truth-oriented reasoning, mao kini ang reasoning nga rason nimo, rason naho nga nakabase sa kamatuoran. Ingana mo ni logic. Nga tanan nimong hunahuna, tanan nimong rason, tanan nimong mapaulandong nakabase sa balaang kasulatan. Mao na reasoning. That's a logic. That's a principle. Okay. Ngayon na ito ron. Open nyo sa to. Truth-oriented reasoning. It is a service. May nag-discuss man tag the reasonable service. It is a service based on the words reason. Words reason. Truth. Ang opinionated ay, ang balikon ha, opinionated reasoning, it is a reasoning not according to the knowledge of truth. Nag-iingon po na ho din hiya, kung sundo na hong pa din hiya, kanang outline. Opinionated reasoning, not according to knowledge of truth, it is a service based on works reasoning or based on works reason. Aganiha, ang kini based on words reason. Based on words reason. Pag iyong galing based on words reason, ang truth-oriented, words reason. Ang rason mo ang pulong. Words reason, mo kining truth. Muni ang truth-oriented reasoning, it is a service based on words reason. Ang opinionated reasoning, it is a service based on works reason. Anawa? Works reason. Dunay kalainan. Ang opinionated reasoning, it is a service based on works. Works ha? Works reason. Ang kining truth-oriented reasoning, it is a service based on words reason. Works and words reason.
Pag iyong works reason sa oriented reasoning, mo kini ang tao, mo trabaho, worksman, mo trabaho aron maluwas, which is wrong. Why logic? Mo trabaho ka aron ka maluwas, why logic? Why logic? Pero dili sa truth-oriented reasoning, nabot ang inon, it is a service based on words reasoning, doon ay rason ang imong pag-alagad base sa kamatuoran. Okay. Muna no, akong isgutan niya niya, a reasonable service. There are two kinds of reasoning in service. Or reason in service. Opinionated reasoning or opinionated reason. Ikaduha, truth-oriented reasoning or truth-oriented reason. Balik ko na ho, ang opinionated reasoning or opinionated reason, not according to knowledge of truth, it is a service based on works. Reason. Ang rason nila maluwas, magservisyo, buhat sila bayo, magalagad sila sa maluwas. Ang truth-oriented reasoning, it is a service based on words reasoning. Based on words reason, but po sabot, nagalagad ka tungkol sa kamaturan. O boni atong tanawon, tulo na kabutang itong tanawon mga igsoon as a reasonable service. Ang atong pagalagad, dunay rason. Ang rason, kamatuoran. Okay, tanaw na to, unsang kamatuoran din nga mao'y rason sa atong pagalagad. Doon na lay tulo. Ang gingalan ni Ram. Ram kay mura po nagkarnilo, no? Ram ba ng karnilo? Ram? Murag Ram. Murag Ram na siya. Okay. Doon na lay tulo ka punto atong tanawon mga igsoon sa atong mensahe karon nga kining a reasonable service. Gitawag ni naon like a reasonable service. Nga pwede man imong kuha nga. Sa to pa mabilin reasonable service. How can analyze? Usa ko naghimo aning title. Pag iyong galing reasonable service, nakita ba nga general siya nga pagka-istorya. Buot pasabot tibuok siya pagka-istorya. Tibuok siya pagka-istorya, posible sa una na posible pag iyong reasonable service, posible nga ang kini nga simbahan doon na sila ay reasonable service. Kini pong simbahan, doon na po sila reasonable service. Kini pong simbahan na doon na po sila ay reasonable service. O kini pong simbahan na doon na po reasonable service. Kaya nag-isgot pa general. Pero huwag iputangan dyan no? Iputangan na determiner nga kaya aron na-emphasize na ho nga kini ding reasonable service usara ka serbisyo. Wa nay lain pang tulumanon. Nag-inusara na siya. Kinahanglan ang tanang kasimbahanan makasabot nga dunaray usa nga rason sa imong pagserbisyo sa Ginoo. Morning akong butang kay butang mo ang reasonable service very specific sa. Very kay specific usa ka particular na gazon nga rason. Based sa atong konteksto sa Romans 1. Okay. Balik ko na ho, a reasonable service dunay rason ang atong pag-alagad ug ang rason truth-oriented reason. Kinahanglan it is a service based in the words reason, based sa kamatuoran. Ug atong tan-awon karon unsa man kamatuoran na nga atong pagserbisyo sa pag-alagad sa Ginoo diha nakabase. Dunay ram. Nindot po sa ram kay nga naman nagsimbolo kung is karniro. Ug ang karniro nag-ingon ang Bible sa si Kristo ang nating karniro nga muwagtang sa sala sa kalibutan. Ram. Nindot ni sa mga igsoon. Okay. Una, a reasonable service. Ang atong pag-alagad sa Ginoo dunay rason ug ang rason ang kamatuoran. Ug atong tan-awon unsa man ang kamatuoran nga mao kini ang rason sa atong pag-alagad sa Ginoo. Number 1, kay raman ram. Una, the reason for service. Okay. The reason for service. Okay. The reason for service. Ang atong pagserbisyo, dunay rason. Dunay lawom nga rason.
Ang laom nga rason nga igsuon ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran nga gisgutan dinhiya mao kini ang rason. Romans 12:1. Balik ug basa. Na ang rason niya. Rason sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Unsa ang rason? Usa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Ang iyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Okay, unsa may rason? Unsa may rason? Ang reasonable service. Doon na tayo ram. Ang R, reason. Okay, the reason for service. Unsa may rason sa atong pag-alagad sa Ginoo? Romans 12:1. Unsa man yung rason? Di ba logic? Doon na yung rason akong pag-alagad. Ano mga alagad mo sa Ginoo? Unsa yung rason? Romans 12:1. Kaluoy ni Tungod sa dakong kaluoy. Muna yung rason. Dakong kaluoy. Muna yung rason nga ng mga lagad kas Ginoo kay gitagaan kag kaluoy. Muna yung rason ha. Gikaluyan ka, mo resulta pag-alagad. Muna yung rason. Ang walay rason, ang walay logic, mga lagad darong kaluyan, di jud na siya rason. Muna yung gigong din di siya logic. Mga lagad ka, aron ka kaluyan. Unsa may imong rason? Wa kay rason mga lagad kay wa pa ka kaluyi. Buot masabot ang rason na nga mga lagad kas Ginoo tungod siya dakong kaluoy. Ngani magud ang hitabo. Ingani ang kanang ingani ang way logic. Ang dili logic ha sa pag-alagad. Ang dili logic, mga lagad ko aron ko kaluyan. Sa ato pa nagdagan pa yung pag-alagad, wa pa kakaabot sa kaluoy. Wa pa nimo kaluoy kinakadagan pa makay mo kabuton. Wa siya logic. Way logic, way rason. Way kasiguruhan, way rason. Mga lagad ka aron ka kaluyan, way rason. Hindi ka kaluyan. Ang rason mo ni di kaluyan ka. Lord, salamat sa imong kaluoy. Wa ko'y bilis imong utubangan. Ugaw ko kay makasala ko. Di ko deserve sa imong kaluoy apan gikaluyan jud ko nimo Ginoo. Busa Lord kay imong kung gikaluyan ana nimo ang kaluoy. Mo na kay naa man kay gikaluyan mo kas Ginoo, mo alagad ka. Doon na nay rason ang imong pag-alagad. Mag-alagad ko kay gikaluyan ko, di ba? Na kay rason. Gani ha, may rason to kay ano man. Mga lagad ko aron kaluyan, wa to kay rason. Way logic, way reasoning. Pero kung nangalagad ka, Lord, imong kong kaluyan, salamat sa imong gugmang kalulot, salamat sa imong gugmang way, laong nga gugmang way paglubad. Yung grasya kaluoy, imo kong giluwas, imo kong gikaluyan. Mao kay imo mo kong gikaluyan o Dios, mag-alagad ko. Muna yung rason. But pasabot, ang tao nga nakabaton sa kaluoy sa Dios mo alagad. Kaya kung wakay kaluoy, waka kabaton sa kaluoy sa Ginoo, ngano mag-alagad man ka, way rason. So may rason nimo. Mangalagad ka, waka kadawat sa kaluoy. So may imong rason, mga lagad kas Ginoo waka kadawat sa kaluoy. Mabit ang mga lagad ta, ito si Pablo sa Tagaruma, naghangyo ako kaninyo mga igsuon ko. Naghangyo ako. Nga itugyan inyong kaugalingon, inyong nabuhing halad, balaan, kalimod ka niya. Tungod sa kaluoy sa Diyos, ngayon gipakita diha kaninyo. Gikaluyan mo po sa pag-alagad. Muna yung rason. Muna nga, sa reasonable service, ang letter R sa wrong, the reason for service. Tungod sa dakong kaluoy. Ang pangutana, unsa man niya kaluoy? Unsa man niya kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Atong basahon ang Biblia. Kaya nga naman, ano masabtan to? Ginoo. Tinuod bitaw gikaluyan ko nimo. Pero unsa man niya kaluoy Ginoo? Atong basahon na unsang kaluoy. Pero di kadako nga kaluoy. Kung basahon mga igsoon. Hinaot ko na inyo ning ukbo na inyong dalunggan ni ini nga dakong kaluoy. Okay, mo ang kaluoy. Namanta sa chapter 12, basa tas 11 sa daan. Okay. 11. Okay, 11. Busa mangutana ako,
Yung si Pablo ha, nagisgot si Pablo sa mga Israelita. Sa unahan, magisgot si Pablo sa mga Hintil. Busa, mangutana ako. Gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala gayon. Ako mismo Israelita. Kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin. Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasayon kamo sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias sa dihan nangalyupo siya sa Dios batok sa Israel. Mingon siya, Ginoo, gipatay nila ang imong mga propeta o gigunob ang imong mga halaran. Ako na lamang ang nahibilin o buod nila akong patyon. Unsa may gitubag sa Dios kaniya? May gilain akong 7,000 katawo nga wala magsimba sa Dios nga si Baal. Mauusab kini ang nahitabo karon may pipila nga gipili sa Dios tungod sa iyang kaluoy. Gipasikan niya ang iyang kaluoy. Gipasikan niya ang iyang kaluoy. Ang iyang gipili. Ang iyang gipili. Ang iyang pagpili kanila dili sa ilang buhat. Kay kun gipasikat pa ang iyang pagpili sa ilang buhat, ang iyang kaluoy dili na tinuod nga kaluoy. Karon unsa man dili ang tibuok Israel ang nakakabot sa ilang gitinguha kundili ang mga pinili hinuon sa Dios. Ang uban wala magtagad sa pagtawag sa Dios. Sumala sa giingon sa kasulatan, gipagahi sa Dios ang ilang kasing-kasing ug hunahuna ug hangtod karon dili sila makakita ug dili makadungog. O mingon si David, malit-ag unta sila sa ilang mga kumbira, mga pukan unta sila o masilutan, mabutaan unta sila aron dili sila makakita, o mabuktot unta sila hangtod sa kantoran. Usa mangutan na ako, sa pagpakasala sa mga Hudyo, nangalaglag ba sila? Ingon ang Biblia, wala. Tungod sa pagpakasala, tanawa kaloy. Tungod sa pagpakasala, tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudyo. Kay ba mong dili Hudyo, kita na. Doon na may klasis tao, Hudyo o dili Hudyo. Hintil. Oh, dili Hudyo, hintel tawag na. Kita na, dili Hudyo. Ang tawag na to, hintel. Okay. Tungod sa ilang pagpakasala sa mga Hudyo, tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga hintil kita. Kung sa may midangat, gikaloy ang nagita. Kung sa may midangat, kung sa may nakaloy. Midangat, verse 11. Okay, kung sa may midangat na to, tanawa ha, tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga hintil, midangat nato ang kaluwasan. Tanawa, ingon ng Biblia, ingon sa Pablo, usa mga igsoon, naghangyo ako kaninyo. Naitugyan ang inyong kaugalingon. Ingon nga sa to, buwing halad, balaan, magkahipuot ka niya. Tungod ka na sa dakong grasya sa Diyos. Kung sa'y hinungdan, kung sa'y rason sa atong pag-alagad sa Ginoo, dakong kaluoy, yung saan kaluoy? Niingon si David, niingon si Pablo, nga ang mga Israelita nagpakasala. Tungod sila pagpakasala, midangat ang kaluwasan natong mga dili Hudyo, mga hintil. Tanawa? Dagingon dili sunahan. Aron masina ang mga Hudyo. Kung ang pagpakasala sa mga Hudyo naghatag og daghang kabulahanan sa kalibutan ug ang ilang espirituhanong kakabos makabulahan pag-ayo sa mga dili Hudyo, unsa pa kahakadako ang kabulahanan kung makabig ang tanang mga Hudyo. Nagisgot si Pablo sa mga Hudyo. Karon ingon siya. Karon mahitungod na nato ha, kita na gisgutan nini. Mga hintil. Karon mga hitungod kaninyong mga dili Hudyo. Kita na gisgutan nini.
Isgutan ni Pablo ang mga hintil nga tus Roma o kita na usab karon diri sa Silago. Silago man ta. Ingon niya, karon apil na ta. Karon mahitungod kaninyong mga hintil. Ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol sa mga hintil. Aron masina ang akong isig kahudyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kon sa dihang gisilikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kun dawaton sila. Makahatag kini kinabuhi alang sa mga patay. Kun balaan ang unang tipik sa pahan o gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an ini. O kun balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo giputol o gisumpay ang mga sanga sa mga ihalas ng mga olibo. Ingos Pablo din kamong dili Hudyo, kita mga hintil. Kamong mga hintil, mao ang ihalas ng olibo. Og nabatunan ninyo, karon ang kalig-on og bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Busa, ayaw ninyo tamaya, ayaw ninyo tamaya kadtong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpasigarbo man kamo, sanga lang kamo, ug dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kundi ang mga gamot mao'y nagbuhi kaninyo. Apan, muingon ka, oo, giputol ako. Ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na. Giputol sila tungod kay wala man sila mutuo. Apan wala kaputla tungod sa imong pagtuo. Tama? Apan ayaw kini ipasigarbo. Hinunua angay kang mahadlok. Kung wala kaluy sa Dios ang tinuod gayon ng mga sanga, naguna-una ka ba nga iya kang kaluyan? Makita nato dinhi ang pagkamuluyon o pag-istrikto sa Dios. Istrikto siya niadtong nangapukan apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kon dili putlon ka usab. O kon mutuo na usab ang mga Hudyo, isumpay sila pagbalik. Kay makahinuman ang Dios niini. Ikaw nga hintel sama sa sanga nga ihalas nga olibo, nga giputol o sukwahi sa kinayahan, gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudyo sama sa dili ihalas nga olibo, busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay niining giputol nga mga sanga balik sa kawalingong ko. Tara kaluoy. Ngani mga ekson, ngani kita po. Kung sa may kalainan sa marketing o grafting, sa kalainan na marketing o grafting. Pag market, pag grafting. Pag grafting o marketing. O sa kalainan nila? Gikuan man sa sanga. Ha? Gikuan man sa sanga. Kung sa gikuan sa sanga? Itasok man sa sanga ang markot. Markot. Ang markot, panalitan mo ni kahoy. Okay, ang markot, ang sanga dili yung putlon. Imo nang hinluan diha. Da pagkaman imong butang juta, da puston. Mo na markot. Ang grafting dili. Ang grafting putlon. Putlon ka juga. Ningon ang Biblia, correct. Ang ingon ang Biblia nga ang mga Hudyo mga piniling katawan sa Dios. Ang mga hintil suma ni Pablo, das Episo, suman pang mga letter ni Jack, dili katawan sa Dios. O giingon diha tungod sa paggagahi sa paggagahi pagkatig-a sa may salita giputol sila sa ilang pagkagahi. Ikaw hintil wala ka putla unsa gisumpay tungod sa imong pagtuo. Hintil gud ka wa makakasabot unsa kinsa ang Dios. Hintil gud ka wa kay balaod. Ang gihimo tanawa ra gud ka. Ingon ang Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo dili nakabase sa imong gihimo. Kay kung nakabase pa sa imong gihimo, dili na kaluoy kay naghagong man ka.
Ang kaluoy wa kay gihagawan, wa kay gihimo, gihatagan kas Ginoo. Wala nga mga ang ulibo nga pure ang mga Hudyo. Giputol ang Hudyo. Ang ikaw po dihalas ka nga ulibo, kahoy po ka diha ulibo ka, giputol po kas Ginoo. Ang nahitabo, ikaw kay giputol lang ka, giputol naman gikuha ka, giputol ka, gisumpay ka diha sa tinuod nga punuan sa nga ulibo. Pasabot naman ka na, ingon nito, gibasa, tungod sa pagkagahi, tungod sa pagpakasala sa mga Hudyo, midangat kaninyo, midangat kaninyong mahintil ang kaluwasan. Kaluwasan. Muna, ningon sa tinisunahan. Nasa ito. Mga igsoon, sa 25. Mga igsoon, botong masayran ninyo ang usa ka tingago nga kamatuoran aron dili kamo magpakaalam. Mao kini tinago kamatuoran. Mao kini ang pagkatiga sa katawhan sa Israel mulungtad lamang. Adunay kinutuban ang ilang pagkatiga. Mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga hentel or dili Hudyo nga manuol sa Dios o kunya maluwas ang tibuok Israel. Ang mga remnant. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang manluluwas si Kristo magikan sa Sion. Wag tangon niya ang tanang pagkadaotan sa kaliwat ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila. Inigpapas ko sa ilang mga sala. 26. Tungod kay gisilikwa nila ang maayong balita, nahimong mga kaaway sa Dios ang mga Hudyo tungod kaninyong mga dili Hudyo. Tungod ka na to. Apan kay pinili man silang katawhan sa Dios, gihigugma gihapon sila niya tungod sa ilang mga katigo langan. Kay dili gayon mausab ang hunahuna sa Dios labot sa iyang pilion o panalanginan. Di jud mausab yung hunahuna. Kinsa iyang palanginan o kinsa iyang kaluyan. Dili siya hatag bawi. Nawa kay dili gayon mausab ang hunahuna sa Dios labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudyo misupil sa Dios kaniadto apan karon gikaluy-an na kamo sa Dios. Imagine na unang ningos Pablo, ito yan inyong kaugalingon, ingon nga buhing halad, bala ano baka pahimuot sa Dios. Kay kaayadto misupil kamo sa Dios pero karon gikaluy-an kamo sa Dios. Musa ito yan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios tungod sa iyang dakong kaluoy. Muna'y rason. Ato na nakita nga kininig ang reasonable service na si rason. Ang rason nga makalagad kas Ginoo tungod sa kamatuoran. Kung ang kamatuoran nga ipadayag nga mao ang imong rason nga gikaluy-an din kas Ginoo tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo. Gisumpay ka sa orihinal nga ulibong mga Hudyo. Ug ingon diha tungod sa pagpakasala sa mga Hudyo, midangat kaninyong mga hintil nato ang kaluwasan. Gikaluy-an kamo sa Dios. Kaniadto mga masupilon kamo sa Dios, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios. Ingon din sa unahan. Kamo nga dili Hudyo misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an na kamo. Gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudyo. Nahimo karong masinupilon sa Dios ang mga Hudyo aron ang kaluoy nga iyang nadawat nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. 32. Kay gitugyan sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon. Kinsa nagtugyan? Kristo. Ang Dios. Ingon ha tanaw ha. Kay gitugyan sa Dios
ang tanang mga tao nga masinupilon. Aron sa rason. Ano siya magitugyan ang tanang tao nga masupilon? Kaya ang rason di ay aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Apil na ta. Kinsa may kaluyan ug dili way masunupilon? Di ba ang gikaluyan katong mga makasasala? Kita, muna rason mga igsoon. Ingon din sa unahan, tanawang utok sa Ginoo mga igsoon. Di jud di mo matugkan. Kaya nga naman, tanawang utok sa Ginoo. Pagkabandihanon gayod sa Dios o pagkalawom sa iyang kaalam. Imagine, isa may makatugkan niya na. Angin. Sige na, dito marato. May sinunod sa Ginoo. Pagkabandihanon gayod sa Dios o pagkalawom sa iyang kaalam o kahibalo, walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa iyang mga pamaagi, sama sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayon sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatampag kaniya, kinsay makahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan. Kay gikan kaniya o pinaagi kaniya o anang kaniya ang tanang mga butang, iya sa Dios ang himaya walay katapusan. Iya sa Dios ang himaya nga walay katapusan. Muna yung rason mo iksoon. Kaya rason na to, tungkol sa iyan akong kaluoy. Saan na to? Ikaduha. Ang atong action. The action. The action for service. So may action na to. Nagkaluyan man ta, ang rason ni kaluyan ta. Kung sa may itong buhaton? Kung wala kayo, lipay ta. Kung sa may buhaton? Sumas naman doon sa uno. O mo lagi, pasalamat ta. Kung sa may itong action ba? Kung sa may itong hingon? Ikaluyan man ta. Na, lumato si uno lagi. Tapos lumato si uno. Kung sa may hingon lumato si uno. Kung sa may itong rason. Ang rason ni kaluyan ta. Kung sa may itong buhaton? Katay buhaton. Simba, usa ka simba niya. Itugyan. Muna yung rason. Ang rason, di kaluyan ta sa Diyos. Sa ito pa, dali na kapatutas kaluoy sa Diyos, doon na tayo himungon. Lord, nakasabot ko nga imong kaluyan, busa mo na himungon. Ang imong himungon, itugyan ang imong kaugalingon, ngadto sa Diyos, ingon imong halad, balaan, ug baka pahimuot kaniya. Muna yung action for service. Ang reason, kaluoy, atong kaluoy sa Diyos. Ang atong action for service, atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Diyos, ingon nga buhay. Buhay nga, lati kaluyan man ta. Ingani magudi mo igsoon. Kung ako makasala ko, sa unang panahon God, ang ilang paagi sa pagsimba, kita manimba ta. Ang buhaton sa unang panahon, ang ilang pari, maghalad o mananap. Letang kanding. Katong kanding, mo to ilang ihalad, mo to ampuan ni Paraon ni Aaron. Karon ang purpose, karon ang sala nimo, nimbahay mo, kasalita ka, nasala man ka. Magkuha si dunay kanding gitawag ng scapegoat. Ang scapegoat, ampuan na mo na padungan ni Aaron siyang kamot. Ang purpose, ang tanang sala sa Israel iyang isugid ngadto sa kanding. Isugid niya ang tanang sala ug iyang ibutang dito sa kanding. But pasabot, ang sala sa mga katawhan nga may salita, to na skanding. To ang nagsala. Ang buhaton sa pari, kanang kanding nga buhi ana. Ngatos kami nga 100 mamatay ang kanding, uban ang sala. Muna nga may salita, makadula sa Diyos. Kaya nga naman, to na mas kanding ang sala. Muna kita po, makadula na sa Diyos, tungod kay una, si Kristo nagpakamatay na to. Ang atong sala, gidala ni Kristo des lawas tanan ng sala gidala ni Kristo. Pagkahuman nagpakamatay si Kristo. Namatay si Kristo ang lapit tong sala. Modang tungkol sa katong kaluoy mo na kaluoy sa Dios. Ibalhin ang atong sala des lawas ni Kristo, gikuha ni Kristo, pagkamatay siya ang bayran. Tatwa wala tay sala.
Wala kay sala, tapos na ang ihalad. Tungod kay si Kristo mo'y unang ihalad. Unang kaluoy. Unang kaluoy. Muna yung wasabti sa uban. Daghan mga tao, huwag yung kasabot kung saan cross. Kung sa'y mensahe sa cross. Ang mensahe sa cross, ipadayag diha sa cross ang dakong kaligot-got sa Diyos sa taong makasasala. Na nagpakamatay si Kristo diha. Kung sa dihang namatay si Kristo, sa iyang pagkabanha usab, nakabatong tas kinabuhi na pangkaron. E niyo si Pablo, kung si Kristo wala pa nabadhaw, nagpabilin tas atong mga sala, ang watay paglaot. Muna mga igsoon. The action for service, to offer our bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, inyong naging halad balaan ug makanahimong kaniya. Ikatulo. Sa ikatulo, letter M. So ikatulo ka. Naman tayo Ram. R-A-M. Ang R, the reason for service. Ang A, the action for service. Ang M, unsa ka ha? Ang A, mga igsoon, the mission. The mission for service. Unsa ka mission? Di ba kanang mission kay mo na imong may ahong mission mao ni. Kinahanglan nimo sa buhaton aron makabot nimong mission. Gikaluyan ka sa Dios. The reason for service tungod sa akong kaluoy. The action of service itugyan atong kagalingon ngadto sa Dios imong buhing halad balaan mo kahimot kaniya. Unsa ka ang mission? Ikaluy-an nata ato nang gihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kay gihalad na mas Kristo, busa takos na butang gihalad sa Dios. Gihalad ta ni Kristo ngadto sa Dios. Unsa kay mission pagkadto? Ikaluy-an ka. Maghuman sa nakadawat kas kaluoy. Ang rason ikaluy-an kas Ginoo, nangalagad ka imong gitugyan imong kaugalingon ngadto sa Dios. Unsa kay mission? Usa pa pinaka-bottom line, ikaluy-an ka, imong gitugyan imong kaugalingon ngadto sa Dios. Unsa kay pinaka-bottom line? Yan ang imong nanggihimo nga pag-alagad. Di ba imong gihimo ang pag-alagad tungod kay ikaluy-an ka? Pero unsa may pinaka-bottom line? Di ba kung mga igsoon? Unsa pinaka-bottom line ng mga alagad sa Ginoo? Aron siya atong himayakon. Imo siyang himayakon. Sa to pa din himayon, the mission of service for God's glory. Ikaluy-an ka, sa dihang nakasabot kas kaluoy, nakadawat kas kaluoy, gitugyan imong kaugalingon ngadto sa Dios, imong ibuhi halad, balaan ug makapahimot kaniya, kay mo kana imong rason tungod kay iya kang ikaluy-an. Ug ang pinaka-bottom line ang imong mission. Nganong nangalagad kas Ginoo. Ang pinaka-mission, nganong nangalagad kas Ginoo for His own glory alone. Kay aron siya atong himayaon. Wa na kadto tay lain rason. Nung malagad kas Ginoo. Yan naman. Balikon magbasa kung di ba himayaon na to ang Dios niini. 33. Sundaras yung mga mata. The mission sa to, the mission sa to. The mission of service for God's own glory alone. Nga naman, tungod kay ingon ang Biblia, tanawa ang utok sa Dios. Pagkahalangdon gayud sa Dios, o pagkalaom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom. Walay makasabot sa iyang mga pamaagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Dios. Kinsay makatambag kaniya. Kinsay makahatag kaniyag bisan unsa aron siya baslan. 36. Kay gikan kaniya og pinaagi kaniya og alang kaniya
ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Alawa? Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang tanang butang iyang gimbutan, ang tanang butang iyang gimbutan nga mahitabo kinsa makatambag ni sa iyang pamaagi. Grabe law ang iyang pagpanabot, way makatugkad nga tao. Ang tanang butang iyang gikatugot ni mahitabo. O kana iyang gikatugot ingon siya, alang kini sa iyang kahimayaan. Muna kung kita nakadawat nas grasya sa Dios, alang nas iyang kahimayaan. Usa ato siyang himayaon. Usa paagis paghimaya, itugyan ang atong kagulingon ngadto sa Dios tungod sa iyang dakong kagulingon. Kung may igsoon, manghinaot to nga dila man muputod sa nakadungog. Isayang kanso mga igsoon. Si tawag ka na, itawag ba nag-passive learner ka na bang hindi ko masadok pura ba, nadunggan na to. Pagkadungog, lagpas sa spikas dunggan. Sayang kanso. Nagabot sa panahon, kasabot na kasi matuso sa sayang ang panahon sa una nga. Akong nasabtan, karon iguwang na ko, anahaw sana. Di, wa ko mag-alagad sa ginong matnunan. Muna giingon ni Solomon, inumdumi ang inyong magbuhat samtang batan-on pa kamo. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ka sa imong kaugalingon, wa ko malipay siyang kinabuhi. Nga naman, iniglingi nimo, tiguang naman dahil ko. O nagtanaw mo, tiguang naman dahil ko. Hanap na mata, maglisod na mag-usap. Ubano na ang buhok, dyan yung dito. Maglisod na gani kag lakaw sa mga habong. Mahadlok na ka. Kung ningon nito, kung mabugto, sa to, ang lamparahan sa tingin, mabugto. Kung ikaw, mabalik nga to sa habong. Muna, ingon sa Pablo, samtang, ayon si Solomon, samtang tatanong ba ikaw, hinumdumi ang iyong maguma. Muna nga, balik ko na itong i-wrap up. Ang mensahe karon, ang reasonable service. Ug doon na tayo tulo ka butang atong gisgutan. Kining RAM nga hapon ni gikuha RAM aron pud nindot pod kay nang equivalent pud ni sa karniro. Ang RAM sa tong RAM sa reasonable service, ang R the reason for service. Ang A sa RAM the action for ang R sa RAM, the reason for service. And ang A sa RAM, the action of service. O ang M sa RAM, the mission of service. To glorify God alone. Amahan na nito, salamat sa iyong pulong. Nalaykon ka sa ulat ng puso namin sa pangalan ni Jesus. Amen.